Magandang araw sa inyo, bayan, sa mga nakakapanood, sa mga kamunting kaalaman, at sa mga naabot ng video na ito. At syempre, lalo na sa mga iglesia ni Cristo. No, may bago akong nasagap na balita tungkol sa gagawing rally. Sa liwasang, hindi na sa liwasang gagawin. Sa Quirino Grandstand na. May kwento kasi sa likod nito, ayon sa balita, at di sa akin galing to, ayon sa mga nababalitaan ko, no? At marami din nagsasabi sa rally na ito, magugulat ang napakaraming dadalo, hindi sa inaasahan, higit sa inaasahan, mga kamunti. Dati sinasabi natin mga 2 million, baka maging 3 million mahigit. Sa akin, Chori, baka mapuno Maynila eh. Ang problema nito, yung mga nag-book ng liwasang. No, grabe talaga. Alam mo diyan sa LGU, diyan sa diyan hindi LGU may kasalanan eh. Hindi pala natuklasan ko. Maaring yung kasi ganito 'yan. Yung yan palang luneta na 'yan, pag hihingi ka ng permiso, hindi sa LGU. Yan ang pag-uusapan natin, hindi pala doon kay Hani Lacuna o doon sa LGU ng Maynila, no? Meron ka palang sa national ata na tinatawag yung pagpapaalam na yan. Delaying tactics ang nangyari. Parang, hindi naman, parang, halimbawa, kamukha ko, nakapag-book na akong malapit sa liwasang ng hotel. No? Ano ba to? Natilaw naman ko. Nakapag-book na ako ng hotel dyan malapit sa liwasang. Ngayon, dahil niya na-cancel na ang rally sa liwasang, sa Quirino Grandstand na, medyo malayo-layo na ang aking babiyahihin o motor, lalakarin na lang o hindi natin alam kasi sobrang dami ng tao doon, hindi ka talaga makakapag-motor, baka, o kaya sasakyan. Dahil baka doon sa mismong venue, sa Quirino Grandstand, 5 kilometro ang layo ng tao at ganun karami yung crowd. Dahil liwasan pa lang, mula doon, 5 kilometro ang dami ng tao at doon pa, siyempre may mga kainan, may mga taong normal na kilos, hindi naman nag-rally, mga na doon talaga tatrabaho, makakaukupa doon sa nasabing gagalawan ng mga tao sa kalsada. Kaya, malamang sa malamang, magkakaroon ng matinding traffic dyan. Pero, paumanhin po ayan po, pagtyagaan na natin, ilang araw na naman yan, isang araw na naman yan, o isang araw kalahati. Na yan ay para sa kapayapaan naman, para sa bansa natin Pilipinas naman. Hindi naman yan para kung nagrarally ang Iglesia ni Cristo para sa kanilang sarili. No, dahil kung sa kanilang sarili lang yan o sila magrarally para sa kanilang sarili, hindi nila kailangan niya. Alam bakit? Ang Iglesia ni Cristo tagumpay na. Kilang kilala sa buong Pilipinas. Tanyag na sa buong mundo, sa ibang bansa. Ang dami ng kontinente narating nila. Mayaman na sila, malaki kapilya, lahat. Tagumpay lahat sila sa mga structure na ginagawa nila, lahat na pati pagsamba nila, dinidinig ang panalangin, lahat. Hindi na nila para kailangan na humingi ng tagumpay. No? Yan, yan ay ginagawa ng Iglesia ni Cristo para damay. Dinadamay niya ang mga tao sa kapayapaan na narating ng Iglesia ni Cristo. At sa katagumpay na narating ng Iglesia ni Cristo, gusto niya makamit din ng taong bayan. Halimbawa si BBM at si Vice President Sara, makamit nila ang kapayapaan na nakamit ng Iglesia ni Cristo, yung paraan na gagawin ng Iglesia ni Cristo. Tulad nga ng ngayon nangyayari, Uniteam, dati Uniteam, nagkakabangayan na. Ibig sabihin, hindi na payapa. No? Kung may magsasabi na payapa ang gobyerno, maganda na ginagawa ng BBM, kung maganda ginagawa ng BBM, hindi talaga hahayaan magkawatak-watak ang gobyerno kahit magkaganyan. Dahil natural sa presidente ang may magalit sa kanya, may ayaw sa panukala niya, pero gagawa ang paraan bilang lidera. Kung leader ka, gagawa ka ng paraan, aking Chori ito, opinion, gagawa ka ng paraan para mapagbuklod mo ang sambayan ng Pilipino at ang mga nasasakupan mo. Naintindihan niyo po? Ngayon po, ang gagawin ng Iglesia ni Cristo nga sa pamamagitan ng malaking rally na pangungunahan nila at napakaraming sasama. Sa ganitong paraan may papakita ng Iglesia ni Cristo na malay natin sa pagkatapos ito magkaayos sila. Napakasarap ng pakiramdam.
kapag may isang magkaaway o isang team na dating magkaaway, hindi man ganun ka-perfect na magkabati, at least magkaayos para lang sa bansa natin. Naiintindihan nyo? O ngayon, sa Quirino Grandstand na gagawin ang magiging rally ng Iglesia ni Cristo. Dahil yan pala yan, ang INC pala, ito pala bago ko maikalimutan, sisingit yung kay Harry Roque. Marami kasi naghahaka-haka na magkakaroon daw ng martial law. Alam mo, pinaliwanag po ni Mr. Harry Roque dun sa kanyang video na hindi naman magkakaroon ng martial law. Pero kasi sa video niya kasi may pinamagatan na ganito. May pamagat na legal ba ang deklarasyon ng martial law para pigilan ng Malacanang ang pagtitipon sa January 13. Yan po ay ipinost sa social media ni Mr. Harry Roque. At isinerch ko naman po ang martial law, kung ano ang mga requirement o ano ba ang mga mangyayari pag nag-martial law. Ito. Ayun. Kasi, kaya nasabi ng mga tao yon at ni Mr. Harry Roque yung gano'n, example lang. Hindi naman siya sabi, pero may mga tao kasi siguro nagsabi na ilan tao na baka mag-martial law. Kasi, timing daw ang ginawang yung suspicious lang to. Sabi ni Harry Roque, suspicious yung timing ng mga reorganized National Security Council na tinanggal ang Vice President. At sa pagtanggal ng Vice President, papalapit na ang January 13, ilang day na lang. Timing kumbaga, no, suspicious, nakakapaghinala, sabi. Baka mag-martial law. Pero hindi naman. Ayon sa paliwanag ni Harry Roque, kasi niya, ang martial law pala, nakita ko, eto, na-search ko nga to ang constitutional ay may basihan sa constitutional. Artikulo 7, Section 18 ng 1987 Constitution. No? Maaring magdeklara ng martial law, ang Pangulo ay maaring magdeklara ng martial law sa kaso ng mga pag-alsa o may mga kaguluhan. Yung pala, pag may kaguluhan lang, dyan sa gagawin sa liwasang, sa Quirino Grandstand, hindi naman po gulo. O sabi niya ng Iglesia ni Cristo, bagaman nanghihikayat ang Iglesia ni Cristo na sumama sa magiging rally, hinihikayat nila na wag magdumi ang mga hindi nila kapanampalataya at wag manggulo. No? At may mga placard din ginawa ang Iglesia ni Cristo. No? Ito, babaguhin ko lang Marami kasi sasabi na iglesia ako pero di ako mag-rally. Hindi naman iglesia. Nakita ko naman, hindi naman sila iglesia Mga nagsasabi lang sila iglesia. Siguro para matangay lang. Pero hindi sasabihin ang tunay na isang iglesia ni Cristo, hindi sasabihin yon. No? Pero maraming tao sasabi na kung talaga sa religion, ba't mag-rally? Alam nyo kasi ganito yan kahit sa scientifical, archaeological, biblical, library, basahin natin, o biblical na lang, maraming lahat ng libro sa mundong ito na pinakamatalinong libro ng history. Wala akong nabasa o wala kang mababasa na ang rally ay masama para sa kapayapaan. Walang masama. Tayo lang nakapag-isip sa atin saloobin na masama ang rally na gagawin. Haka-haka natin, opinion natin kasi nasanay tayo ang rallying gagawin masama, pero wala. Religious siya mag-rally, hindi. Pilit na sinasabi sa sarili ng kalooban natin na masama yan. Kasi nga hindi natin napagmasdan kung ano talaga ang rally na yan. Hindi po masama, wala po nababasa sa anumang libro o Biblia na masama mag-rally. Lalo na para sa kapayapaan. Example ko kayo, halimbawa ganito. Yung paniniwala mo kasi ganito, yung sarili nating haka. Na masama yan, pero walang batayan. Halimbawa, yun na lolo mo halimbawa may sakit. Hindi yung patitignan. Sasabihin mo, lolo, may diabetes ka. Yung nagpatingin lolo mo sa medical, sa doktor, sa scientist, sa mga scientist nagpatingin yung lolo mo sa doktor. Doktor kasi halsa, as scientist na rin yan Nagpatingin lolo mo sa doktor, ang sakit lang pala stress. Saka dulot ng pagtanda. Tapos ikaw paniniwala mo sa sarili mo, hindi, diabetes yan. Kapag nangihina ka, ganyan ka, diabetes yan. Hindi gumagaling yung sugat, diabetes. Nakita ng medical, bunga lang pala ng katandaan at hina ng resistensya na, hindi ka pa rin naniwala, iginigit mo pa rin yung sayo na
Ay, hindi. Ito ko, masama yung pakiramdam ko. Ano yung sabihin? Diabetes yan, sakit na yan. Eh, nalaman na nga ng medical, may ebidensya na hindi diabetes yun. Diba? Sino paniniwalaan? Yung may ebidensya na medical o yung sinasabi ng haka lang ng puso? Sino ngayon paniniwalaan na haka nila na masama ang rally? O yung walang may ebidensya man na ang rally ay hindi masama? Ay, Biblia pa nagsabi hindi masama ang rally. Dahil nung araw mga apostol niya, sabi ko sa iyo, hindi mga panahon ni Moses, may mga tao nagtipon. Di ba? Na hindi naman masama ang ganong pagtitipon kasi yun pagpapahayag ng nararamdaman nyo ng bawat isa. Nga lang ang INC may pagkakaisa solid. Ang pagkakaisa ng INC may isang salita sila. Yung damdamin nila ng buong iglesia na pag-usapan sa kada lokal at ang kada lokal pinag-isa nila at ang pamamahala nagpasya. Ang pamamahala ng iglesia ni Cristo na si Ka Eduardo Manalo. Kaya nga napakabuting tao ng Ka Eduardo Manalo Bakit? Siya lang nakaisip nito sa buong organisasyon. Baka history. Pinaka-history ngayon sa buong mundo ang gagawin nila na maraming sasama makikilahok. Na doon pa lang sa sitwasyon na yon, na pagkakaisa niya ang mga Pilipino. Di ba? Ewan ko na lang kung ayaw talaga ng administrasyon nila na magkaisa. Kasi nangako sila sa tao, binoto sila ng milyon-milyon na tao na pag-iisay ng Pilipino. Ngayon, nangyari niya, tinanggal sa National Council, Security Council, hindi pagkakaisa tawag doon. Hindi kapayapaan ang tawag doon. Dahil ang sabi ng Panginoong Kristo, kung gusto mo ng kapayapaan, ipatawad mo ang nagkasala sa'yo. Pero kung hindi mo kaya ipatawaran ang nagkasala sa'yo, ay hindi kapayapaan ang habol mo. Lahat naman ng kapayapaan, hindi ayaw ng kapayapaan, patungo doon sa kasiraan. Ay nang masisira, hindi naman sila. Yung taong bayan na pinangungunahan mo, yung pinaglilideran mo. Sabi ko nga sa'yo, hindi mo mawala ang kasabihan, kung ano ang puno, siya ang magiging bunga. Hindi naman pwede ang mangga nagbunga ng apple. Kung ano yung puno, siyang magiging bunga nito. Diba? Kung halimbawa, hindi magpapaawat, ang Iglesia ni Cristo ay taga-awat. Kumbaga parang referee ang Iglesia ni Cristo rito Hindi diyan yun. O yun na nga, hindi naman magkaka-martial law. Kasi nga, hindi pwede mangyari tsore ng iba kasi, kapag nag-martial law, mga gaya sa South Korea. Di ba yung presidente doon nag-declare ng martial law tapos na-impeach? Di ba? Hindi naman siguro mangyayari to kasi ayaw din ng Iglesia ni Cristo ma-impeach si Sara at malamang si BBM ayaw din nila ma-impeach. Wala silang pinapanigan. Gusto nila parehas na magkaisa. Masarap na dahil sa Iglesia ni Cristo ay magkakaisa ang bansa. Baka umasenso ang bansa. Aangat ang ekonomiya natin. No? Bakit nga ba sa Quirino Grandstand na gagawin? Alam mo maraming haka Bakit sa Quirino Grandstand gagawin Yung pala, sumulat pala ang INC sa Quirino Grandstand na doon dapat talaga gagawin ang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Kaso, kapag gagamit ka pala sa Luneta o sa Quirino Grandstand, hihingi ka ng permiso o permit, magpapaalam ka pala sa National Park Development Committee. So, ibig sabihin, walang kinalaman ng LGU dito. O sila yung kay Hani Lacuna, magpapaalam ko doon sa LGU na Manila. Walang kinalaman pala yun doon. Hindi pala nila kasalanan yon. Ngayon, doon pala nagpaalam ang INC sa Quirino Grandstand dapat gagawin. Ngayon, sumulat ang INC pero tumugon ang nasabing ahensya. Hindi sa akin galing sa iba to, balitan to. Tumugon ang nasabing ahensya na hindi daw sila available ng January 13. Akalain mo yung biglang hindi naging available ang Quirino Grandstand sa January 13. Inalam ng karamihan, may mga sasabi pa nga, ito, hindi ko alam kung totoo to, na naka-reserve daw hanggang Marso. Grabe naman yun. Sabi pa nga, nagbiro ay Zumba. Baka magsusumba hanggang January, hanggang 15 naka-reservation. Di ba? Siguro, isang klase daw sa pag-Iglesia ni Cristo, isang klase ng pag-uusig. Di ba? Para sa kapayapaan yung gagawin siguro hindi pinayagan o baka may rami niya. Ngayon, inaalam na kung may January 13 kung talagang January 13 may gagawin doon. Napatunayan ata wala, kaya doon na gagawin. Nga lang,
naging perwisyo ang ginawa ng ito mga to na hindi pumayag kaagad sa January 13. Bakit? Marami naging delay. Maraming sinayang na pagkakataon. Halimbawa, ganito. Katulad ko, kamukha ko, nakapag-book na ako ng hotel. Diyan sa Liwasang, malayo, doon sa Quirino. Marami na nag-book na maabot na ng daan-daan ang nag-book sa mga hotel, apartel, mga motel, mga bahay, apartment dyan, dami ko nababataan nag-book na dyan. Nasayang yon kasi doon pala sa Quirino gagawin. So, ibig sabihin, hindi naman kasalanan ng Iglesia ni Cristo yun. Kasalanan na bakit hindi pinayagan kagad sa January 30 para nakapaghanda na. At sakalan huli na pumayag. Paano yung mga nakapag-book doon? Mga nag-arkila ng stall. Doon sa pwesto na yung binayaran na para magtinda. Maaaring may ganun dyan. Marami na nalaman na, magtitinda. Dito ako, stall na to, arkilahin ko na ha. Eto, 5,000, bayaran ko na. Dahil magtitinda ako ng kwek-kwek hotdog dito. Kawawa naman yung mama. Kawawa naman yung magtitinda doon sa Liwasang na hindi na kayang bawiin yung pinag-istolan. Akin, tsorya ko lang yung opinion ko gaya mangyari. Mga ice tubig na magtitinda doon, na inarkila na yung lugar na yon, binayaran na, hindi kasi para sa reservation na sila na mauna magtinda doon, hindi na sila makapagtitinda, maging kapatid man sa Iglesia ni Cristo o sa ibang kapanampalataya. No? Na doon na sa Quirino Grandstand, yun ang sinasabi ko na ang Iglesia ni Cristo maaga, subalit, tumugon niya ang ahensya na hindi do available ng January 30 sa hindi malamang kadahilanan. No? Nasa sa kanila yon, pero walang kasalanan ng LGU doon. Bakit kaya? No, wala, may mga ganun to buti sa may Quirino Grandstand na. Ganun talaga, kumbaga nalaman, sabi niya ni Cristo pag nalaman nila, sabi ni Cristo to, bubuod ko na lang pag nalaman nila na ang gagawin mo para sa kabutihan, maraming ko kontra sa'yo. Pero subukan mo gumawa ng kasalanan. Diba? Kaya si Kristo naparito talaga sa mundong ito para ituwid yung mga ganyan na ipinapaanib ni Kristo sa isang iglesia. At yun na nga ang paniniwala ng Iglesia ni Kristo na sila ang kinatuparan dun sa, sabi ko, dun sa malayong silangan na nagmula kailan? Sa araw ng digmaan. Yun na nga yun, na sumakto ang Iglesia ni Cristo, na siyang pinaniniwalaan at pinanindigan ng Iglesia ni Cristo ngayon, na sila kaya ganyan. At sa wari ko at tsorya ko, kaya sila nagtatagumpay. Dahil sa kanilang mga panalangin, at sa kanilang ginagawang pagsunod sa Panginoon Diyos. Kumbaga, sabi ko nga, malakas sila sa Panginoon Diyos. Malakas sila. Ano sila? Ngayon, itong ginagawang rally, ako kagabi galing ako sa kapilya. Nagpanata kami. Ipinagpapanata 1 linggo ang gagawing rally ng Iglesia ni Cristo. Hindi sila basta pupunta na doon, piano, hindi. Nakahanda lahat, magmula sa bus, sa portalet, sa lahat, sa drone. Ang alam ko, may jammer doon. Yung hindi ka mga patay ang signal. Kaya medyo malayo ka siguro kung nagkokontak ka sa mga kamag-anakan mo. Parang yun ang alam ko sa isang malaking malawakan kasi may nag-ano sa akin. May nagsabi sa akin na baka daw may jammer. O kaya yung mga drone dyan na may mga signal, baka di makapag-signal, malaglag ang drone nyo. No, gumamit kayo ng drone na siguro special, yung mamahalin siyempre mahal yun na hindi kaya, na hindi signal ang gamit. May ibang gamit pag yung mamahalin drone. Yung mga kasing drone na medyo cheapest lang, may gamit ang signal ng cellphone, baka hindi kayo makapag-connect dahil niya may jammer dun sa anti-signal dun sa lugar na yon, no? Ayun, nakahanda na po, baka Biyernes pa lang, matulog na kayo ng maaga lagi para kondisyon ng katawan, kumain kayo ng masustansya, Sabado, huwag kayo kakain ng mga baboy kasi ang baboy, kung magkumain kayo, Biyernes pa lang, 3 araw bago epekto, kasi wala kayo exercise, baka doon kayo sumpungin ng anumang bagay na sakit na maramdaman nyo. No, mahilo kayo, matumba kayo, malayo ang mag-aasikaso sa inyo, pero naglagay doon naman ng mga health, mga security sa iglesia, naglagay ng mga maraming health, yung mga health desya tayo, mga tungkol sa medical. Mahilo kayo, may pambipi doon, may panggamot doon, pero sigurado na kayo dapat mga Biyernes para nakahanda na kayo, matulog na kayo ng maaga. Linggo, siguro pinaka-late nyo na alas 10 ng gabi matulog. Matulog na kayo para pagdating ng alas 6 ng umaga alisan, energetic kayo, pagdating nyo doon, enerhiya kayo. No?
Kung nakainom ng energy drink, inom na lang kayo, kain na lang kayo ng saging na saba, 2 itlog, inom ng gatas, yun na lang gawin nyo. Para mas malakas kayo kasi malakas yun. Kakain kayo almusal sa umaga, kahit sinangang itlog, may konting gulay o karne, tapos kain kayo 2 saba. Inom kayo ng gatas, baon kayong tubig, napakalakas ng katawan nyo. Maniwala kayo sa akin. Magdala kayo ng payong din kasi baka uminit yung time na yon, sobrang init. Sana makikisama ang panahon dahil ang Iglesia ni Cristo tagumpay lagi ang kanilang mga lakad, no? O ngayon ay nalaman natin sa Quirino Grandstand na magiging masaya na ang lahat kasi napakalawak na lugar na yon. Nung 2013 naalala ko, napuno yon. May pamamahayag ang Iglesia ni Cristo, umabot ng 2 milyon, kulang-kulang o more or less. Kasya doon siguro siksika na, mga 2 milyon, marami na, malayo na, papahaba na yon, no? Quirino Grandstand, papahaba na hanggang sa mga ngayon, inaasal, 3 hanggang 5 milyon na pupunta doon. At pininiwala nila, baka sasama pa daw si Pangulong Duterte. Yan narinig ko sa iba, haka-haka, hindi sa akin yan, baka sumama pa daw si Pangulong Duterte doon sa magiging rally. Hindi ko alam sa Davao o dito sa Quirino Grandstand na gagawin. Napakaraming tao na makikisama dyan. No, wag magsiksikan. Formation na maganda, payapa. At bago simula, malamang mananalangin ng Iglesia ni Cristo. Yun na nakakakilabot sa lahat. Sabi ko nga, hindi masama ang rally. Walang batayan na masama ang rally. Wag natin pairarin ang ating sariling haka-haka. No, doon tayo sa may batayan. Ano yon? Yung Biblia. Ang Biblia nagsasabi, walang masama sa pagtitipon. Ang mga nung araw, mga apostol o mga lingkod ng Diyos, nagtipon din. Para sa, hindi sa kapayapaan, nagtipon sila, misa sa pamamahayag. Maraming klase. Ang uri ng rally, sabi ko, search nyo yung rally. Hindi naman masama ang rally. No? Day 8 na to. Mag-ano kayo. Marami, ayan, eto, maidagdag ko lang ulit, no, bago tayo magtapos. Yun nga, sabi sa maraming haka-haka, sabi hindi naman sa akin galing to, sa Quirino Grandstand niya. Bigla daw nagkaroon ng okasyon sa January 13. Siguro para hindi matuloy dyan yung January 13 ng Iglesia ni Cristo rally, sabi ng iba yon, sabi ng mga kapatid o Iglesia ni Cristo at ang iba pang mga tao, na bigla nagkaroon ng okasyon sila na sa hindi malaman dahilan. Pero ngayon, tuloy na, hindi ko alam kung paano nabawi yun, paano napakiusapan yon. Pero marami ang delay nangyari, no? Hanggang susunod, day 9, paalam.